Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Isang magandang laban ang masisilayan ng mga billiard fans dahil sa kauna-unahang pagkakataon, si Efren Bata Reyes at ang Team Asia ay makakasagupa ang Team Europe sa kauna-unahang Reyes Cup na gaganapin mula ika-15 hanggang ika-18 ng Oktubre sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Makakasama ni Reyes na magsisilbing captain ng Team Asia, sina Filipino star Johan Chua at Ko Pinyi ng Taiwan. Kamakailan lamang ay nanalo si Chua sa Hanoi Cup nitong nakarang linggo habang si Pinyi ay umabot sa finals ng kaparehong torneo. Kabilang naman sa panig ng Team Europe sina Team Captain Carl Boyes mula England at mga Mosconi Cup champions na sina Jason Shaw mula United Kingdom at Francisco Sanchez Ruiz mula Espanya. Magkakaroon ng kabuuang 21 matches ang Reyes Cup kasama ang singles at doubles. Lahat ng laro ay race to 5 at ang unang koponan na makaabot ng 11 puntos ay makukuha ang panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naduplika ni AJ Edu at ng Nagasaki Velka ang kanilang panalo laban sa Livanga Hokkaido sa 2024 to 2025 Japan B-League. Nakapagtala ang 6'10" Gilas Pilipinas player ng 18 puntos, 9 na rebounds, 3 assists, 2 tapal at 1 steal para sa 79 to 70 panalo ng Nagasaki laban sa Livanga sa larong ginanap sa Yotsuba Arena Tokachi sa Hokkaido. Ito na ang ikatlong panalo ng Nagasaki sa loob ng 4 na laban para malagay sa ika-5 pwesto sa Western Division. Ang Livanga Filipino import na si Dwight Ramos ay muling hindi naglaro para sa koponan. Samantala, nananatiling nasa tuktok ng team standings sa Western Division si Ray Parks Jr. at ng Osaka Evesa. Ito ay matapos talunin ng Evesa ang Fighting Eagles Nagoya 70-56 sa larong ginanap sa Okuini Arena Maishima sa Osaka. Nakagawa lamang ng 7 markers si Parks Jr. subalit nagambag din ito sa rebounds na may 4, 2 assists at 1 steal para tulungan ang Osaka na manatiling perpekto ang kanilang record sa 4-0. Sa kabilang banda, si Kai Soto at ang Koshigaya Alphas ay nananatili pa ring walang panalo sa season. Ito ay matapos matalo sila ng Ryukyu Golden Kings 87-59 at sirain ang maganda na namang performance ng 7'3" na Pinoy. Pagkarang magposte ng solidong double-double, nakagawa muli ito ng double-double sa nalikom nitong 16 na puntos at 14 na rebounds kasama pa ang 3 assists at 1 tapal sa larong ginanap sa Koshigaya City Gymnasium. Sa hindi magandang palad, sila ngayon ay may 0-4 record at nasa ika-8 pwesto sa Eastern Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng Philippine National Men's Football Team ang bronze medal sa 50th Kings Cup pagkaraang bokyain ang Tajikistan 3-0 sa larong ginanap sa Tinsulanon Stadium sa Songkhla, Thailand. Unang nakagawa ng goal para sa Pilipinas si Jerrit Holtman sa ika-47 minuto ng laro. Sinundan ito ni Jefferson Tabinas sa ika-58 minuto kung saan binigay ni Holtman ang bola sa kanya para sa 1 assist. Sinelyuhan naman ni Zico Bailey ang panalo sa huling goal sa ika-62 minuto. Nakuha naman ng host Thailand ang titulo pagkatapos ang 2-1 panalo laban sa Syria sa finals. Tinalo din ng Thailand ng Pilipinas 3-1 sa pagbubukas ng torneo.
Ang panalo ay nagsisilbing paghihiganti ng Pilipinas kung saan natalo sila ng Tajikistan sa bronze medal match sa Merdeka Cup nitong nakalipas na Setyembre. Nagsilbi din itong kauna-unahang panalo ng Philippine National Team sa ilalim ng kanilang bagong coach na si Albert Capellas. Nagsisilbing preparasyon ang Kings Cup Tournament para sa Philippine squad bago ang kanilang pagsabak sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Mitsubishi Electric Cup na nakatakdang simulan sa Disyembre 8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.